Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, for He is good, for all eternity. I worship Jesus Christ, for He is good like our Father, and it's for all eternity also. I worship the Holy Spirit, for He is good like our Father, like Jesus Christ, and it is for all eternity as well. They work hand in hand for us to claim our inheritance, our birthright as children of the Almighty Father. Our Father, He is our treasure, our portion. And our Father considers us His inheritance. Jesus is not only the Messiah, He's not only the kinsman redeemer, not only the mediator, but also the sacrificial lamb, the high priest, the King of kings and Lord of lords. And He is also our friend. And He wants us, His friends, to reign with Him in His kingdom that will never end. I'm thankful to the Holy Spirit, for He is always guiding us in every step of the way in this world, reminding us of the goodness of our Father, reminding us of the teachings of our great teacher, Yeshua, Jesus Christ. So, Iska, last time, we've read Job chapter 1. So, for recap, kausap mo sarili mo. Job, it means who returns or reflects. At sila ay ng kanyang family nakatira sa Uz, no? Yung Uz nasa Edom, Arabia. So, nabanggit sa Book of Lamentations yung Edom at yung city ng Uz. So, dito, si Almighty Father, pinabasa sa atin ang Book of Job. Si Job nakatira sa Uz. Hindi ko alam na pareho pala ng nasa Lamentations ang Uz na dito sa Job na may Uz din. Ayoko naman basahin talaga ang Book of Job. Pero kailangan basahin. Magkatugtong ba ang Lamentations at Job? Hindi naman. Pero si Almighty Father ang nagturo sa akin basahin. Dahil on my own, hindi ako marunong. So dito, yung si Job, yung family niya, 10 kids, 10 children. 7 na lalaki at 3 na babae. So every day, may celebration. 1 day para sa isang anak na lalaki. Tapos araw-araw kasama yung mga babae na anak na 3. At si Job, he was the wealthiest person in all of the land of Uz. Abundant yung kanyang buhay. Wala siyang problema. Kasi sinusunod niya si Almighty Father. He was blameless and upright in the eyes of the Almighty God. He feared God. At umiiwas siyang gumawa ng kasamaan dahil ayaw niya na maparusahan. Ayaw niya na masira ang kanyang buhay. At dahil mahal niya si Almighty Father, may takot siya. So marami siyang mga animals. Pag marami kang animals, ibig sabihin malawak yung lupain mo. Dahil hindi pwedeng marami kang animals tapos maliit lang ang lupa mo. People of the East. Dahil East, no, ng
Kung nakita nyo yung logo ng United Nations, yun yung tingin sa mundo sa taas. Hindi ko marunong mag-draw. Yung logo ng United Nations, bilog ang logo ng United Nations, tapos nakakalat dito sa iba-ibang lugar. Yun ang totoong itsura ng mundo from the top. Yun ang tingin ni Almighty Father sa mundo natin. Kaya Middle East, no? Kasi kung ang susundan nating turo sa science, na paiba-iba ang kanilang turo, inconsistent, example, yeah. Dati, nung bata ako, ang turo sa amin, iwan ko kung anong turo sa inyo, ang mundo raw ay sphere. Sphere daw ang korte. Ano ba yan? Sphere daw ang korte. Nabisaya na ako, like. Sphere daw, spherical. Ibig sabihin, hindi siya perfect circle. Merong konting angat daw dyan, konting angat. Pero kung titignan ninyo sa internet, bakit bilog na? So, hindi consistent ang turo sa school. Tapos, ang turo sa school ay tabingi daw ang ikot ng mundo. Tabingi. Nung tinignan natin ngayon sa internet, hindi naman tabingi ang umiikot yung mundo, Tabingi ba? O, yung turo sa school, tabingi daw. Pag ganyan daw. Pero nakikita natin dito sa internet, ang ikot dito, dito. Hindi pa ganon, hindi tabingi, hindi pa slant. O, sino nga na nanloloko? Tapos, kung titignan daw yung map, pag ganito, yung map, pag ganyan. Tapos, andito raw yung example, andito raw yung Arab nation, andito yung Russia, China, tapos dito yung Southeast Asian country, andito raw yung Mexico, South America, North America, andito daw, North America. West daw to, West. Kung pag ganito ang ikot ng mundo, paano magiging West ito? Magiging West lang ito kung ang mundo ay ganito ang korte, no? Sa gitna, and then ito ang West, ito ang Middle East. Naintindihan? Kasi pag ganito ang ikot ng mundo, ibig sabihin, yung itong Western civilization or yung North America, napupunta siya sa East. Kasi umiikot daw ang mundo So, napupunta siya sa East. So, hindi siya West. Kasi napupunta siya sa East kasi umiikot daw ang mundo No? So, ito, hindi siya nag-stay put dyan. Umiikot daw. So, hindi siya West. Bakit sasabihin niyo na West? Umiikot yung mundo. Yun ang turo ninyo. Pero kung ganito ang turo sa atin, tama yung sinasabi nila na ito ang West, ito ang Middle East, ito ang Israel. At yung mga Arab countries andito sa East. I-check nyo yung logo ng United Nations. Bakit ganun ang logo nila? Ibig sabihin, yun ang totoong korte ng mundo. Tapos ang usapan. Kaya ito, no, si Job, binanggit dito, people of the East. Ngayon, yung anak niya, araw-araw may celebration. Panganay, first day, second day, pangalawang anak, third day, mga lalaki. Pero lahat sila, araw-araw may celebration kasi nga, ang dami nilang mga animals and properties.
Wala silang ginawa kundi mag-celebrate. And then, ang ginagawa naman ni Job, ayaw niya na magkasal ang kanyang mga anak, kaya nag-offer siya kay Almighty Father ng burnt offering. Ayaw niyang magkasal ang kanyang mga anak, inihihingi niya ng tawad kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father, He was very pleased with Job. Ngayon, ito namang si Satan. Kasi sa heaven, merong araw na nagko-convene ang mga sons of God or mga angels and other heavenly beings. Nagko-convene sila, tapos nandun si Almighty Father. Yung parang ginagawa natin dito sa mundo, sa isang congregation, di ba? Nagsasama-sama ang mga Christians. Dito naman, si Almighty Father, tinatawag niya lahat ng kanyang mga sons of God, ang kanyang mga anak. So yung mga angel, lahat ng angel, sons of God yon. Kaya di ba yung sa Book of Genesis, in the sons of God, tumabi sa mga women. Yun ay mga sons of God, pero fallen angels sila. So naging Nephilim, Rephaim, Zamzumim, Umim, at saka, kalimutan ko na isang tawag. Mga giants, no? Malalakas. So, nag-convene sila. Ito namang si Satan, sumama siya. Siyempre, maayos ang damit niya, tatago siya. Pero, kita siya ni Almighty Father. Kaya sabi ni Almighty Father sa kanya, saan ka galing? Alam naman ni Almighty Father kung ano ang hinahanap ni Satan. No? Tuwan-tuwa si Satan kasi lahat ng mga tao sa mundo ay kanya. Kaya nagmamalaki siya, mataas ang kanyang pride. Nagpunta siya mismo kay Almighty Father. Kasi nga ang mayabang siya, akala niya panalo na siya. Sabi ni Satan, ito going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Namamasyal. Titingnan niya yung mga tao, oy, akin lahat yun. Akin, hindi ko na matetempt yun, hindi ko na hihikayat yun, akin na yun eh. Pinagmamalaki niya ni Satan. Kaya malakas ang loob niya na humarap kay Almighty Father. Si Almighty Father naman, alam ni Almighty Father na may hinahanap na kasiraan si Satan. Kaya ang sabi ni Almighty Father, nakita mo ba yung anak ko na si Job? Walang katulad siya. Kahit sabihin mo na lahat ng mga tao nagkakasala, pero si Job, ibahin mo siya. Kasi upright siya. Ngayon sabi ni Job, takot ba si Job kasi baka hindi na siya i-bless mo. Sabi, does Job fear God for nothing? Siyempre takot siya sa'yo, sabi ni Satan. Kasi mo siya pinibless mo siya eh. Ang dami niyang mga possessions, he was wealthy. Pero tignan mo, stretch out your hand. Parusahan mo siya. Tanggalin mo lahat ng kanyang mga abundance. Tingnan mo kung anong gagawin niya. Pero si Almighty Father, nagtitiwala siya kay Job. O sige, sabi ni Almighty Father, all that He has is in your power. Sige, gawin mo. Pero wag mo lang siyang sasaktan. So Satan went out from the presence of the Lord. Ngayon na nangyari, habang nag-celebrate yung mga anak ni Job, ang nangyari, dumating yung mga Sabaeans. After nun, they raided the oxen, tsaka yung donkeys, kinuha lahat.
Pati yung mga servants ni Job pinatay. May nakatakas ng isa nagsumbong. Tapos sa pangalawa naman, hindi pa tapos siya magsalita, fire of God. So ito ay thunder and lightning burned up the sheep and the servants. At hindi pa naman tapos magsalita yon. Siya lang ang nakaligtas, no? Hindi pa siya tapos magsalita. Hindi ba tinanaman ng servant? Yung Chaldeans naman, or mga Babylonians, raided the camel and took them away. So, wala nang property ng mga animals si Job. And lastly, yung kanyang mga anak. Kasi considered as treasure ang mga anak. So, anong nangyari sa mga anak niya? Merong tornado. A great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house. So natanggal yung mga corners ng bahay, bumagsak yung bubong. Fell on the young people and they are dead. At isa lang ang nakaligtas. Kaya si Job, he mourned, lamented. Naked I came from my mother's womb. Hubad ako galing sa tiyan ng nanay ko. Nung pinanganak ako. At aalis ako na wala akong daladala. Si Almighty Father, nagbibigay siya, nagbe-bless siya. At si Almighty Father, kaya niyang tanggalin lahat ng mga bagay na anong meron tayo. Blessed be the name of the Lord. Kahit busog, blessed be the name of the Lord. Kahit tanggalin ni Almighty Father, blessed be the name of the Lord. In sickness, blessed be the name of the Lord. In health, blessed be the name of the Lord. Kaya hindi nagkaroon ng kasalanan si Job nang nawala ang kanyang wealth. So dito na tayo sa Job chapter 2. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself from the Lord. Dumalaw na naman si Satan. Kasi nagkaroon naman nag-convene na naman ang mga angels and heavenly beings. Si Almighty Father nandun sa gitna. Dumating si Satan. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" Saan ka galing? Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." Namamasyal ako sa buong mundo. Pinapasyalan ko lahat. Nagmamasid-masid. Si Satan nagmamasid-masid sa atin. Nakikita niya kung sino yung mga gumagawa ng naayon kay Almighty Father. Nakikita niya yung mga kakampi niya. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil?" Kita mo yung anak ko na si Job. Masayang-masaya ako sa kanya. Dahil siya, blameless, upright siya. Tinanggal mo na ang kanyang mga wealth, pati yung mga anak niya, wala lahat. Yung mga animals niya, yung mga properties niya, nawala na lahat. Pero wala siya, hindi siya nagkasala sa akin. Blameless pa rin siya. One who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity. Although you incited me against him to destroy him without cause. Walang dahilan, gusto mo lang na saktan siya emotionally. You incited me against him, sabi ni Almighty Father. At siya ay meron pang integrity. He holds fast to his integrity. Ano tong integrity ba? Integrity ay strong moral fiber or strong moral compass, moral values. Pinangahawakan niya. Meron siyang mga prinsipyo sa buhay.
or the quality of being honest and having strong moral principles. Yun ang integrity. Tayo ba, may integrity ba tayo? Si Job, may integrity siya. Si Almighty Father na mismo ang nagsabi. Kilalang kilala ni Almighty Father tayo. Si Job, kilalang kilala niya na may integrity. Nakikita ni Almighty Father kung nagkakasala tayo o hindi tayo nagkakasala. Nakikita niya. Sabi ni Almighty Father, you incited me against him, or triggered a passionate feeling or reaction. Gusto mong magkaroon ako ng reaction sa kanya, kaya you triggered me. Sabi ni Almighty Father kay Satan. So Satan answered the Lord and said, skin for skin. Balat sa balat. Yes, all that a man has, he will give for his life. Ang isang tao, ibibigay niya lahat ng kanyang mga ari-arian para lang siya ay mabuhay, sabi ni Satan. Yung wealth tinanggal na kay Job, and now anong tatanggalin kay Job? Health naman. Yung mga tao, no, nag-iipon tayo, and then sa pagtanda, may nakikita kasi ako na maganda yung buhay nila, nakabili sila ng bahay, and then nagkasakit yung padre de pamilya or yung head of the family, nagkasakit, ibinenta lahat ng ari-arian para lang mabuhay yung tao. Ito yung ibig sabihin nun. He will give for his life all that a man has. Kahit anong meron siya, ibibigay niya, mabuhay lang siya. Ganun ang mga tao, di ba? Or, mabuhay lang tayo, nandadaya tayo. Nagsisinungaling, nangaabuso, para lang tayo ay mabuhay. So, una, kinuha ay wealth. Ngayon ay health naman ang kukunin. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh. Yung buto niya at saka yung flesh niya. And he will surely curse you to your face. Sabi ni Satan, tinanggal mo nga yung wealth pero may health pa rin siya. Sige, tanggalin mo yung kanyang health. Tingnan mo, he will curse you. Sabi ni Satan. And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand. Sige, ikaw nang gumawa. But spare his life. Huwag mo siyang papatayin. Kasi, kaya si Almighty Father, inalaw niya para ipakita sa atin na may tao na gaya ni Job, na kahit na anong dumating na problema, hindi nagkasala kay Almighty Father. Hindi siya nagalit kay Almighty Father. Para gayahin natin. Kaya inalaw ni Almighty Father. May purpose si Almighty Father. Kaya niya inalaw. Hindi lang para masaktan si Job or magkaroon ng pain. Hindi lang doon, kundi para rin sa atin to, para malaman natin, para matuto tayo. Yun ang purpose ni Almighty Father. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils, mga pigsa. Skin disease to, pigsa. Yung pigsa, ang loob nun ay nana or pus cells. From the sole of his foot to the crown of his head, talampakan niya, may pigsa. Hita niya, may pigsa. Buong katawan, pigsa, dikit-dikit. Nagkaroon na ba kayo ng pigsa? Nagkaroon na ako ng pigsa sa puwet. Ang dami, dikit-dikit, binilang ko. Nung umabot na ng 36, no? Hindi ko na nabilang ng umabot ng 40 kasi pa-doktor na ako nun.
Nung una, kaya ko to, kaya to. Gagaling to, ay gumaling na. Tapos, ay meron pang isa. Oh. Ganun pala yon pag humihina ang resistensya. From the sole of his foot to the crown of his head. Hanggang ulo, may pigsa siya. Bukol-bukol na pigsa rito. Pigsa-pigsa dyan. Pigsa-pigsa, buong katawan. Masakit yon, ha? Alam ko na magkapigsa, masakit. Uupo ka, may pigsa. Ang sakit, ang hirap umupo na may pigsa. Tapos pag tatayo ka, hindi ka rin makatayo ng maayos. Kasi nga may pigsa ako sa puwet. Puwet lang ina. Hindi makaupo, hindi makatayo, hirap tumayo. Tapos mabunggulang, aray. Masakit. Ba't gano'n? Ang sikat ng pigsa. And he took for himself a potsherd. Yung at saka yung pigsa, no? Yung loob ng katawan ng tao. Yung cancer. Pigsa din yon, mga tumor, pigsa din yon na hindi pumuputok. Nasa loob lang ng katawan ng tao. Ha? Kasi bacteria yon or parasite or dumi ng katawan, hindi kaya ng katawan na linisin yung katawan, kaya yung dumi na nandun. Okay? Yun ay yung cancer, mga pigsa yon sa loob ng katawan. So itong si Job, kitang-kita. So, wala na siyang ari-arian ito. And he took for himself a potsherd with which to scrape himself. Potsherd. Yung palayok na basag with which to scrape himself while he sat in the midst of the ashes. Potsherd, yung palayok na basag. Pangkamot niya. Kasi hindi siya makakilos eh. Halimbawa, sa likod Makate. No, hindi niya abot. O, hindi niya abot kasi may pigsa siya sa kilikili. O paano niyang gagawin? So, yung kilos niya, limitado. Hirap gumalaw pag may pigsa. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." Isumpa mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Sabi ng kanyang asawa. Wicked yung kanyang asawa. Kasi nawalan nga ng 10 anak. Yung asawa niya, nagbago na. Pero si Job, meron pa rin siyang integrity, strong moral fibers or prinsipyo sa buhay or principles. Moral principles. But he said to her, "You speak as one of the foolish women speaks." Alam mo, kung magsalita ka, para kang foolish woman na gaya ng sakalye kung nang hindi nakapag-aral. Na parang hindi nakaranas ng kabutihan ni Almighty Father. Yun ang sabi ni Job sa kanyang asawa. "Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity?" Yung good lang ba ang tatanggapin natin? Yung pains and sufferings, trials and tribulations, hindi ba natin tatanggapin yon? In all this, Job did not sin with his lips. Hindi nagkasala si Job sa kanyang bibig, no? Wala siyang nabanggit or sinabi na masama against kay Almighty Father. Ngayon, meron siyang 3 kaibigan. Now when Job's 3 friends heard of all this adversity that had come upon him, each one came from his own place. May 3 siya kaibigan. Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite. 3 klaseng kaibigan. 3 kaibigan at bawat kaibigan na ito ay merong ibig sabihin. For they had made an appointment together to come and mourn with him and to comfort him. Kaibigan niya, gusto siya i-comfort. Eliphaz, Bildad, and Zophar. Si Eliphaz, ang meaning ng kanyang name ay God is able to move quickly and easily at able to think and understand
quickly, no? Isa pang word, ay isa pang meaning ay able to think and understand quickly. So ito ay sinisimbolize, si Eliphaz, sinisimbolize isang tao na marunong, isang philosopher, marunong siya. Yun ang sinisimbolize ni Eliphaz kasi yun ang meaning ng kanyang name. Yung Temanite ay native or inhabitant of Teman, a district and city in ancient Edom, often associated with wisdom. Kaya nga itong si Eliphaz, isa siyang philosopher. Kaya nasasabi nating philosopher siya. And then ito naman si Bildad. Ang Bildad naman, galing yung name niya ay love for any master. Bildad, Baal, no? Baldad. Ano to? The Shuhite. Ang Shuhite, descendant of Shua. Shua was the sixth son of Abraham and his wife Keturah. Bildad, no? Pag sinasabing Baal, love for any master. Baldad or Bildad, no? So, ito naman ay sinisimbolize ng tao na religious, hypocritical liar. Religious ang sinisimbolize ni Bildad. Yung kaibigan niya si Eliphaz, philosopher, full of wisdom. Ngayon itong si Bildad, sinisimbolize niya ay religious sector or religious people, hypocritical liars. And Zophar, the Naamathite. Si Zophar, ang ibig sabihin ng name niya ay chirper, leaper, or bird. The Naamathite. Ano yung Naamathite? Pleasantness or sweetness. Chirper, leaper, or bird. Yung simpleng tao na mahilig sa chismis. Kasi chirper di ba? Chirper at saka bird, yung parang ganon. So, tatlong klase kaibigan ni Job na nagsisimbolize ng tatlong klase ng tao sa society natin sa ngayon. For they had made an appointment together to come and mourn with him and to comfort him. And when they raised their eyes from afar and did not recognize him, they lifted their voices and wept. And each one tore his robe and sprinkled dust on his head toward heaven. So they sat down with him on the ground 7 days and 7 nights, and no one spoke a word to him, for they saw that his grief was very great. Nakita ng kanyang tatlong kaibigan, malayo palang kita na nila. Yung ba si Job? Ano ba nangyari kay Job? Hindi nila nakilala kasi nga ibang-iba ang itsura. So sila ay nag-iyakan. Sinira nila ang kanilang robe. Kasi ibig sabihin ng mourn, ng pagsira ng robe ay mourning or lamenting. At nag-sprinkle sila ng dust sa kanilang head. At umupo sila katabi ni Job. 7 days and 7 nights ano man tawag doon, ramay. Hindi sila nagsasalita. Imagine, 7 araw, tsaka 7 gabi, hindi sila nagsasalitaan. No one spoke a word to him. Kasi nga, hindi nila alam kung paano i-comfort si Job. Hindi nila alam kung anong sasabihin nila. Kaya tahimik na lang sila. For they saw that his grief was very great. Wala na siyang mga anak, wala na siyang wealth, wala pa rin siyang health, no? So kung wala kang wealth, wala ka na ring health, wala ka na ring power. Job chapter 3. So 7 days and 7 nights, walang usapan. After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Nagsalita na si Job.
And Job cursed the day of his birth. And Job spoke and said, may the day perish on which I was born, and the night in which it was said, a male child is conceived. Sana hindi na lang siya pinanganak. Sabi niya, may that day be darkness, may God above not seek it, nor the light shine upon it. Sana hindi na dumating yung araw na yun pinanganak ako. May darkness and the shadow of death claim it. May clouds settle on it. May the blackness of the day terrify it. So, habang binabasa natin to, it's figures of speech. May simile, metaphor. Ano ba yung mga iba-ibang mga figures of speech? No? Kasi, kung full of emotions ka, hindi mo na ma-explain yung emotions mo, inihahalin tulad mo na lang sa mga bagay na hindi magaganda, sa darkness, yung terrify, kasi nga yung pain niya it was very great. Kaya inihahalin tulad niya, hindi niya ma-explain, kundi inihahalin tulad niya sa mga bagay na kadiliman. May the darkness of the day terrify it. As for that night, may darkness seize it. May it not rejoice among the days of the year. May it not come into the number of the months. Sana hindi na lang dumating yung araw na ipinanganak ako, sabi ni Job. So sobrang pighati na nararamdaman niya. Oh, may that night be barren. May no joyful shout come into it. May those who curse it, who curse the day, those who are ready to arouse Leviathan. Pag sinasabing Leviathan, sino to? Si Leviathan na to. Yung ilalim ng tubig, no? Na isang demon. Leviathan yun eh. Those who are ready to arouse Leviathan, may the stars of its morning be dark. Kahit sa morning, no? Umaga may stars, sana madilim na lang. May it look for light but have none, and not see the dawning of the day. Kasi bakit pa ako pinanganak? Ito lang pala ma-experience ko. Sana hindi na ako pinanganak. Ganon. Because it did not shut up the doors of my mother's womb, nor hide sorrow from my eyes. Why did I not die at birth? Sana nung pinanganak na lang ako, namatay na lang ako. Why did I not perish when I came from the womb? Why did the knees receive me? Or why the breast that I should nurse? Sana hindi nila ako nakainom ng gatas. For now, I would have lain still and been quiet. I would have been asleep, then I would have been at rest. Sana nang baby ako, hindi na ako nakainom ng gatas. Hindi na ako pinanganak. Kasi kung ganun, para meron akong rest. Nakapahinga na ako. With kings and counselors of the earth who built ruins for themselves, or with the princes who had gold, who filled their houses with silver. Or why was I not hidden like a stillborn child? Sana pinanganak ako, patay ako nung pinanganak ako. No? Sabi niya, like infants who never saw light. There the wicked cease from troubling, and there the weary are at rest. There the prisoners rest together, they do not hear the voice of the oppressor. The small and great are there, and the servant is free from his master. Why is light given to him who is in misery, and life to the bitter of soul? Bakit binigyan pa ng buhay yung tao na makaka-experience lang pala ng sobrang sakit at pait ng kaluluwa? Life to the bitter of soul. Who long for death but it does not come? Naghahanap ng kamatayan pero hindi dumarating. Parang ganun siya, gusto ko nang mamatay pero hindi dumating ang kamatayan. Sana hindi nila ako pinanganak. Ganon yun, sabi niya. And search for it more than hidden treasures. Hinahanap niya yung kamatayan more than hidden treasures. Mas gusto pa niya mamatay kaysa maghanap ng kayamanan sa mundo. Yun ang ibig sabihin nun, no? Literally and figuratively speaking. Who rejoice exceedingly and are glad when they can find the grave. Mas nagse-celebrate pa pag namatay and are glad when they can find the grave. Why is light given to a man whose way is hidden and whom God has hedged
in. Bakit binigyan pa ako ng ilaw? Hindi ko naman alam kung saan ang paputunguhan ko. From my sighing comes before I eat. Bago ako kumain, nagsasigh daw siya. For my sighing comes before I eat, and my groanings pour out like water. Yung kanyang iyak, parang tubig. Hindi matapos. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Yung bagay na kinatatakutan ko mangyari, dumating. Yung bagay na ayaw kong mangyari sa akin, na-experience ko ngayon. Ngayon, na nangyayari sa akin. Sabi ni Job, I am not at ease, nor am I quiet. I have no rest. Wala akong kapahingahan. Pagod na pagod siya. For trouble comes. Pagod na pagod. Kasi iniiwasan din siya ng tao. Kasi takot din yung tao na isip nila baka makakahawa to. Kasi nga, yung pigsa, nakakahawa rin kasi yung pigsa. Lalo na yung may tubig-tubig. No? Tubig-tubig siya. Tapos may nana na puputok. Tapos after nun may tutubo naman na isa uli. Kaya hindi siya nilalapitan ng tao. Wala siyang mahinga ng tulong. So tayo, hindi lang tayo nakakaranas ng trials and tribulations dito sa mundo. Makasalanan tayo, nakakaranas tayo ng trials and tribulations. Yung mga tao na maayos sa paningin ni Almighty Father, nagkakaroon din ng trials and tribulations. So pare-pareho tayo, walang exempted. Kung si Jesus Christ nga, hindi nga nagkasala, pero dumanas ng matinding trials and tribulations, tayo pa kaya? Walang exempted. Si Jesus Christ hindi siya exempted. Si Job hindi siya exempted. Lahat tayo pantay-pantay. Dito sa mundo, lahat tayo, mahirap o mayaman, sa isang saglit lang kayang tanggalin lahat ang mga bagay kung anong meron tayo. Kung ipinagmamalaki mo yung kayamanan mo, sa isang saglit lang tatanggalin ng Almighty Father yan. Kayang tanggalin ng Almighty Father. Pinagmamalaki mo yung itsura mo, sa isang saglit lang kayang tanggalin ng Almighty Father yan. Pinagmamalaki mo kung nasaan ka ngayon, sa isang iglap lang kaya ni Almighty Father tanggalin yung mga lahat ng bagay na yan. Kaya wala tayong dapat na ipagmalaki. Dahil tayo, mga tao tayo, our Father created us. Galing lang tayo sa clay, no? Galing lang tayo sa clay, madumi tayo. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kahit sabihin mo na nakapag-aral ako sa pinakamagandang school sa buong mundo, hindi mo may pagmamalaki yun. Maganda ang kotse ko, hindi mo may pagmamalaki yan. Nabubulok yan eh. Naluluma yan eh. Kung tayo nga naluluma, yung kagamitan pa ba natin? Kahit yung health natin, di natin may pagmamalaki. Pagtanda natin. Ngayon pa nga lang. Ngayon pa lang, di ba? Yung iba pa nga lang, bata pa lang, may mga sakit na eh. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya wag tayong mayabang. Kung may pagyayabang man tayo, ang pagyayabang natin si Almighty Father, na siya ay tatay natin. Siya ang nag-comfort sa atin. Siya yung ating wealth. Siya yung ating inheritance. Siya na yung pagmamalaki natin. Pagmamalaki mo yung business mo. Sa isang iglap, kahit tanggalin ni Almighty Father yung business mo. Yung pwesto mo sa isang kumpanya, isa ka ng
presidente ng kumpanya, presidente ng mundo. Sa isang iglap lang, magkasakit ka lang, wala na. Aalis na lahat ng mga tao sa paligid mo. Wala tayong mapagmamalaki. So, ngayon pa lang, lumapit na tayo sa tatay natin. Dahil siya yung ating kalakasan. Hindi niya tayo iiwan. Kung tayo may pananampalataya tayo kay Almighty Father, si Almighty Father, may faith din siya sa atin. Yung mga anak ko, alam ko na magiging victorious sila dahil si Jesus Christ, the only begotten Son, victorious. Kaya alam ko, sabi ni Almighty Father, magiging victorious din ang mga anak ko dahil kay Jesus Christ. Para kay Almighty Father, tapos na yung kwento ng mundo na to. Alam na ni Almighty Father kung sino ang kanya at kung sino ang hindi kanya. So ngayon pa lang, bubalik na tayo sa tatay natin. Hindi natin hawak ang buhay natin. Napakahirap mabuhay sa mundo na to. Yung testing site. Yung testing site ng mundo na to. Ang naghahari sa mundo na to ay mga principalities and forces of darkness. Kaya nga sa bawat sulok ng mundo, puro pestilence, tragedies, famine, calamities ang nangyayari sa atin. Our Father is good at gusto niya mapabuti tayo. Paano tayo magiging mapabuti? Magtitiwala tayo sa pangalan ni Jesus Christ. Masisave tayo dahil kay Jesus Christ. Pinadala ni Almighty Father para sa atin. Dahil mahal niya tayo. Gusto ni Almighty Father ma-experience natin at mamuhay tayo ng may peace, abundance, joy. Ano pa ba? For all eternity. Na hindi natin makukuha sa mundo na to. Our Father is forever faithful to us. Thank you, and God loves us all so much.